Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jevan. Taong 1984, probinsya ng Samar. Bata pa lang, malapit na ang puso sa pagtuturo, kaya nakapagtapos ng kurso, naging ganap na guro. Matalinong tao, kaya nakapasa ng board exam, lisensyado kagad. Kaso nga lang, kinakailangan pang makipagsapalaran sa malayong lugar para makapagturo. Nadestino sa probinsya ng Visayas. Gayunpaman, hindi alintana ni Jevan. Pagdating sa lugar, unang paalala ng kasamahang guro ang tungkol sa aswang. Katulad niya, isa ring dayo. Nauna lang ng ilang taon. Magkasama sila sa tinutuloy ang tahanan na pagmamay-ari ng bulag na si Mang Makoy. Wala ring paalalang matanda kung hindi ang nilalang. Binigyan pa siya ng lana para merong pangontrang bitbit. Madaling nakasabay sa takbo ng pamumuhay. Hindi nalalayo sa pinanggalingan na madalas gulay ang kinakain. Naging masaya dahil yung mga tao taos-puso siyang tinanggap. Minahal ng mga estudyante, kung minsan binibigyan pa ng merienda ng mga magulang. Ganon siya pahalagahan, kaya naman napamahal na rin. Pero may isang estudyante na minsan lang pumasok. Tahimik yung bata, hindi umiimik kahit tanungin. Madalas nasa sulok, hindi napansin kumakain. Sa tuwing aalukin palaging umiiling, ang sinasabi busog pa daw siya. Hinayaan na lang ito ni Jevan. Sa pakiwari niya, hindi pa nakakasabay sa paligid. Transfer din kasi, nagmula sa malayong probinsya ng Mindanao. Pinagmamasdan lang niya, pero naguguluhan sa dulot na pakiramdam. Minsan kasi, nagiging kabado ng wala sa oras. Minsan naman, parang nawawala sa isip ang tagal ng pagtitig na para bang may kakaibang kapangyarihan yung bata. Gayunpaman, hindi na pinansin ni Jevan. Ilang linggo na kasing walang sapat na tulog sa dami ng gawaing gabi-gabi. Sir Jevan, nag-imbita si Ma'am Joanne, kaarawan niya. Imbitado yung lahat ng guro eh. Punta daw tayo, maraming pagkain doon. May kaya kasi. Wika ni Sir Pilapil. Itinigil naman ng binata ang ginagawa para harapin ito. Naku, hindi pa ako tapos sa lesson plan eh. Tapos kailangan na bukas. Ikaw na lang siguro ang pumunta. Pakisabi na lang binabati ko siya. Ay naku, subsob na naman siya sa trabaho. Huwag mo nang alalahanin yan. Nagsabi ang principal na pwedeng sa susunod na araw pa yan. Siya nga mismo dadalo eh. Tayo pa kaya na simpleng guro lang? Halika na, wag na maarte. Magligpit ka na. Punta na tayo dun. Kukunin ko lang yung motor. Walang nagawa si Jevan kung hindi magligpit. Sinarado yung pintuan ng silid. Naghintay sa pagbabalik ni Sir Pilapil. Pagdating sa bahay ni Ma'am Joanne, ito mismo yung sumalubong sa kanila. Sila na lang din kasi yung huling dumating. Kaagad inabutan ng plato at kubyertos. Diretso sa mesa para kumain. Habang abala sa pagkukwento kasama ang kapwa guro, napag-usapan si Cheska, ang batang nasa klase ni Jevan, yung tahimik na mag-aaral. Nakita kasi ito ng isa sa guro kagabi. Naglalakad sa madilim na daanan. Tinawag pero hindi lumingon. Lalapitan sana kaso biglang nawala. Samot-saring kaisipan yung namuo. May nagsabing baka namamalikmata lamang. Meron ding nagbiro na baka aswang na ginaya ang wangis ng bata. Nauso rin kasi ang pangyayaring ito noon sa lugar. Kaya pinagpalagay na baka na ulit ang kaganapan. Tahimik lang na nakikinig si Jevan habang siya naman ang tinanong. Sir Jevan, hindi ba nasa klase mo si Cheska? Wala ka bang napapansin sa bata? Si Cheska.
Bukod sa tahimik, malimit pumasok. Wala na. Mabait na bata yun panigurado, sadyang hindi pa lang kayang sumabay sa atin. Transfer yung bata kaya intindi na lang. Pero kasi may napansin ako sa bata. Nung unang pumasok yan, nakasalubong ko sa daan eh. Tinitigan niya ako. Akala ko nga magmamano. Biglang hinawakan yung tiyan ko. Grabe yung takot ko nun eh. Sinabi niyang buntis ako. Hindi ako naniwala hanggang kahapon nagpatingin ako sa doktor. Kumpirmadong nagdadalang tao. Hindi naman siguro nagkataon lang ano. Baka talaga may tinatago ang bata. Bata pa lang yan pero ang dami na nating sinasabi. Nandito tayo para magdiwang ng kaarawan mo, Ma'am Joanne. Kaya awat na muna sa ganitong usapan. Tara, kain na lang tayo. Wika ni Sir Pilapil. Habang nagkakasayahan ang lahat, nasa sulok lang si Jevan. Tumutungga ng alak. Sa malayo nakatingin. Inaalala ang pagkakataong kasama sa klase si Cheska. Wala siyang napansin na kainahinala. Hindi rin naman nagbigay ng senyales ang tanga na medalyon. Gayunpaman, hindi maiwasan ang sinabi ng kapwa guro. Kapani-paniwala pero hindi siya kumbinsido. Kahit nasa tahanan, ito pa rin ang iniisip ni Jeban. Nag-aalala sa sinabi ng iba tungkol sa bata dahil mag-aaral niya ito. Ang nais lamang ay protektahan. Tinuring na anak lahat ng estudyante, kabilang na si Cheska. Baka hindi ka na makahon sa lalim ng iniisip mo. Tungkol pa rin ba yan sa bata? Oo eh. Kawawa kasi yung bata. Sa kilos niya inungusga na. Wala naman siyang ginagawang mali. Hayaan mo na muna. Yung mga kapwa natin guro, ganun talaga. Dati nga pagdating ko, ako ang pulutan ng chismis. Pero kalaunan na wala rin. Matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Kinabukasan. Pagdating ng paaralan, napangiti nang makita si Cheska. Tahimik na nakaupo sa silya ang bata. Nakayuko habang nagsusulat. Nilapitan nito para silipin ang ginagawa. Lalong natuwa dahil sinasagutan ang nasa libro kahit hindi pa tinalakay. Naupo siya sa tabi para kausapin. Magandang umaga, Cheska. Hindi pa natin ninaaral yan ha. Pero tama yung sagot mo. Matalino kang bata. Sana, dalasan mo yung pagpasok sa paaralan. Kung paparito ka araw-araw, hindi malala yung ikaw ang maunguna sa klase. Makakatanggap ka ng mga parangal. Ayaw mo ba nun? Ayaw ko po. Nagulat si Jeban sa pagputol nito ng salita niya. Maiksi pero may diin. Nakayuko lang din ito. Hindi nag-abalang tumingin. Ganun ba? Lumabas ka na muna. Magsisimula ng flag ceremony. Nauna siyang lumabas. Inantay kung pipila ba ang bata pero nanatili sa loob. Hindi na lang din niya pinilit. Pagkatapos ng seremonya, bumalik sa silid ang lahat. Pero laking gulat dahil wala si Cheska ron. Hinanap pero hindi magilap. Nagtanong-tanong pero walang nakakita. Ang naiwan sa upuan ay ang bag. Nagbuntong hininga na lamang si Jevan. Nagsimula na ang klase. Lumipas sa mga araw hindi na pumasok ang bata. Nababahala dahil nalalapit na ang exam. Ilang beses din naghanap ng paraan kung paano matatawagan ang mga magulang. Kaso walang nakatala sa record ng eskwelahan. Sinubukan ding mangalap ng impormasyon kung saan nakatira. Kaso nga lang wala pa rin. Nagtanong-tanong sa kapwa guro pero wala ni isang nakakaalam. Hanggang sa sumapit ang takdang araw. Hindi may tago ang tuwa ni Jevan nang pumasok ang bata. Tahimik pa rin na nakaupo sa silya. Hindi na muna nilapitan dahil baka bigla na namang mawala.
Natapos ang pagsusulit. Kanya-kanya sa pag-uwi ang mga bata. Dali-daling sinundan ni Jevan si Cheska. Mabilis itong naglakad. Dere-derecho. Hindi na lumingon. Nagtaka siya dahil dumaan ito sa gubat. Masukal pero parang kabisado ang pasikot-sikot. Kinalibutan si Jevan dahil umalingaw-ngaw ang huni ng mga ibon. May bigla pang kakaluskos kung saan-saan. Minabuting hindi makagawa ng ingay para masundan ng bata. Binilisan na lamang ang lakad para maabutan. Kaso nga lang pagdating sa unahan ay hindi na makita. Sinubukang libutin ang paligid, pero siya ang naligaw. Napakamot na lang sa ulo dahil malapit nang magdilim. Kahit saang tutungo ay walang makitang daan. Napabuntong hininga. Nilibot ng tingin ng paligid hanggang sa mapako sa mayayabong na halaman. Merong anino. Litaw ang nanlilisik ng mga mata. Kasabay nito ang pag-init ng tangan. Naging alerto. Kinuha sa loob ng bag ang balisong. Kalmado siyang nakipagtitigan. Isang iglap. Nasa harapan na ang aswang. Tumilapon si Jevan matapos matamaan ng atake. Naramdaman ang paglatay ng mga kuko. Pero hindi nagtamo ng sugat sa pagiging aktibo ng tangan. Dali-daling tumayo. Dinampot ang nabitawang balisong at saka sinaksak sa nilalang. Sunod-sunod na saksak pero hindi umubra. Dumistansya ang aswang. Muling nagpakawala ng malakas na atake. Tumilapon si Jevan. Sapo ang dibdib. Naunang tumama sa katawan ng puno. Paglingon nasa malapitan ng nilalang. Sa isang iglap ay sakal-sakal na siya. Nagpumiglas pero masyadong malakas. Hindi kaya ang pagtulak kahit ibuhos pa ang lahat-lahat. Umabot sa puntong nahirapan ng huminga. Nanginginig. Kinakabahan. Inabot ang medalyon sa bulsa pero nahulog. Tinipon na lamang ang natitirang lakas. Buong puwersang ibinagok ang ulo sa mukha nito. Sa kabutiang palad na kaligtas, pero nagulantang ng may nilalang na dumagit sa aswang. Mula sa hindi kalayuan maririnig ang hiyaw ng dalawang nilalang. Hindi magawang lumapit ni Jevan dahil iniinda ang sarili. Wala nang naabutan pagdating sa unahan. Bakas na lamang ng dugo at mga halaman na nahawi. Sa puntong ito, natunto na ang daan. Pagdating sa tahanan sinalubong ni Sir Pilapil. Nag-aalala. Bukod sa matagal na nakauwi, halata sa itsura ang masamang naganap. Pahinga lang din ang kailangan bago makabawi ng lakas. Kinabukasan paika-ikang pumasok si Jevan. Wala siyang natamong sugat, pero mararamdaman pa rin ang pananakit ng katawan, partikular sa dibdib. Dahan-dahan ang kilos dahil nahihirapan sa paghinga. Napako ang tingin kay Cheska nang makita itong nakaupo sa silya. Nakayuko, nagsusulat. Pinatawag ang bata pagkatapos ng klase. Cheska, may tatanong ako. Sana maging tapat ka sa sagot, ha? Saan ka ba talaga nakatira? Bakit ka pumunta sa gubat? Hindi po ako sa gubat dumaan. Sa kalsada po. Nasa kabilang sitio lang naman ang bahay namin. Napakunot ang noo ni Jevan. Dito napagtanto. Taliwas ang salita sa reaksyon ng mga mata. Nagsisinungaling ang bata. Cheska, sinundan kita kahapon. Alam kong ikaw yun. Bigla ka nawala sa gubat. Lumigo ka ba o niligaw mo ko? Hindi nga po ako dumaan sa gubat. Kalsada po ang binaybay ko. Dahil naroon lang naman sa unahan ng tahanan namin. Wika ni Cheska. Inulit lang ang sinabi. Nagbuntong hininga. Sinundan ng tingin ng paglabas. Nagligpit na rin ang mga gamit para umuwi.
Saktong nakapa ang bulsa na wala na ang medalyon. Nasanay siyang inilalagay sa bulsa. Naalalang nahulog. Dali-daling binalikan sa gubat. Tutok sa paghahanap. Bawat damot halaman ay sinuri. Natagpuan din. Kaso nga lang naligaw na naman. Kinutuban dahil kanina lang nasa likuran ng daan palabas. Ngayon puro naglalaki ang kahoy at siksikan ng mga halaman. Nilibot ang tingin sa paligid. Unti-unting nag-init ang tangan. Kakaiba rin ang ihip ng hangin. Dali-daling hinugot ang balisong para ihanda ang sarili. Habang wala pang nagpapakitang kalaban, sinamantala ang pagkakataon na maglakad. Naghanap ng madadaanan. Hindi nagtagal nasulyapan ang imahe ng matandang lalaki sa unahan. Bumibigkas ng mga salita. Hindi man marinig, pero alam ni Jevan na merong kargang kasamaan, kaya dali-daling nilapitan. Nagabulan, pero masyadong mautak ang matanda. Nililigaw si Jevan. Huminto na rin pagkatapos mapagtantong pinaglalaroan lamang siya. Manong, alam kong ginagawa mo kong katatawanan. Huwag ka masyadong magpakampante. Dahil kapag nasagad ako, hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Inayos ni Jevan ang nagkagulong tali ng medalyon. Pagkatapos ay sinabit sa leg. Nagsimulang usalin ang orasyon. Ikinarga ang bisa ng tangan sa bitbit na balisong. Nakiramdam sa paligid. Nasa malapitan ng matanda. Kalaunan napalingon ng matunugan ang lihim na pag-atake. Nawakan niya ang kamay nito. Nakatuon ang matutulis na kuko. Gulat na napatitig ang nilalang. Walang sali-salitang sinaksak. Natama nito sa balikat dahilan para umatras. Ang pinakayoko sa lahat pinaglalaroan ako. Hoy Manong, binalaan kita pero ayaw mong tumigil. Tumindig ang matanda. Ngumiti sa kanya. Matagal na nung huli ako nakasalubong ng dayo sa lugar na ito. Pero sa lahat ng mga dayo, ikaw ang namumukod tangi. Meron kang karga. Malakas. Pero duda ako mapapatay mo ko. Bakit hindi natin subukan, Manong? Walang problema kung gusto mong magpapawis. Handa kong patulan ka. Pero siguraduhin mong mapapatay mo ko sa dulo. Gawin mo ang lahat para mapuksa ako. Naguluhan si Jevan sa salita ng matanda. Hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapag-isip dahil sumugod ito. Walang ibang ginawa kung hindi kontrahin ng pag-atake. Masyadong mabilis. Sobrang liksi. Hindi mapatamaan. Umabot sa puntong siya ang paulit-ulit na tumilapon. Napaubo ng dugo. Napinsala ang kalooban. Huhulaan ko. Hindi ka sanay sa ganitong laban. Ang medalyon mo ay nakadesenyo lamang pang proteksyon. Tama nga siguro na napadpad ka rito para maturuan. Ipasok mo sa kalooban ng bisa ng tangan. Damdamin. At saka ibuhos ang puwersa sa kalapan. Yon ang gawin mo. Ito ang kailangan mo. Sige, tumayo ka. Lalong napakunot ang noo ni Jevan. Hindi niya maintindihan pero sinunod ang sinabi ng matanda. Inobserba ng katawan. Nakaramdam ng kakaibang init. Dito napagtanto ni Jevan ang tunay na lakas. Hindi nagtagal para bang nagbago ang katauhan. Sinugod ang matanda matapos makapagpalit ng anyo. Nagsalubong ang mga atake pero sa puntong ito, dumiretso ang balisong sa puso ng aswang. Hindi maunawaan ni Jevan ang reaksyon ng matanda. Maaliwalas ang muka. Nakangiti sa kanya na parabang nagpapasalamat. Dahan-dahan itong lumuhod hanggang sa binawian ng buhay. Nangihinang naupo sa tabi ang binata.
tulalang nakatitig sa bangkay. Nang mapansin ang papalapit na mga yabag, dali-daling nilisan ang lugar. Sa pagkakataong ito, dire-diretso ang pagbaybay sa natagpo ang daan. Kinabukasan maagang pumasok si Jevan. Nakayuko sa mesa. Tinatapos ang gawain. Napatingin sa pintuan nang maramdaman ang pag-aktibo ng tangan. Kunot noong nasundan ng tingin si Cheska. Tinignan niya ito dahil sa paglipas ng segundo, lumakas ang senyales ng medalyon. Napukaw lang nang tinawag siya ni Sir Pilapil. Jeban, may nakarating sa akin na balita. Namatay daw yung lolo ni Cheska. Wala bang nabanggit yung bata sa'yo? Nangolekta ng abuloy ang lata para magbigay ng tulong. Maganda ka na rin mamaya dahil makikiramay tayo. Namatay ang lolo ni Cheska. Kailan? Walang nabanggit sa akin ng bata. Sino nagbalita sa'yo? May nakasalubong ko sa daan kanina eh. Nagtanong kung guro ba ako sa eskwela na ito. Siya ang nagsabi sa akin na kakamatay lang ng lolo ni Cheska. Wala nang ibang pamilya, kaya kailangan nating magmalasakit sa bata, kawawa naman. Napasilip sa bintana si Jevan. Diretso ang tingin kay Cheska. Nakatingin sa kabilang direksyon ng bata. Mahihimigan dito ang lungkot. Pero pumaibabaw ang senyales na bigay ng tangan. Dahil dito naguluhan ng binata. Humantong sa punto na konsidera ang sinasabi ng kapwa-guro. Pagkatapos ng klase ay kinausap niya ito. Cheska, nakikiramay ako sa pagkamatay ng lolo mo ha. Huwag kang mag-alala. Nandito kami ng mga kaklase mo. Pwede kaming sandalan at sabihan ng bigat ng kalooban. Huwag kang mahiya. Tinapik ni Jeban ang balikat ng bata pero kagad binawi dahil lalong lumakas ang senyales ng tangan. Napansin niya rin ang pagniwi nito. Dahan-dahang lumayo. Sino pong nagsabi sa inyo ng tungkol sa lolo ko? Si Sir Pilapil. May nakasalubong siya eh. Nagbalita tungkol sa lolo mo. Huwag po kayo maniwala sa taong yun. Magiging delikado ang buhay niyo kung pupunta kayo sa amin. Huwag na po kayong tumuloy. Pigilan niyo po yung ibang guro. Naguguluhan man. Sinundan ng tanawang batang kumaripas ng takbo. Hindi alam ni Jevan kung ano ang paniniwalaan. Napakamot sa ulo habang tinitimbang ang bawat sitwasyon. Sumasapaw ang ideyang may lahi ang bata. Kahit wala na ito, aktibo pa rin ang medalyon. Mabuti na lamang bumungos ang ulan pagsapit ng hapon, kaya hindi natuloy ang balak ng pagpunta sa tahanan ni Cheska. Sa katunayan nabahala rin si Jevan dahil sa sinabi ng bata. Naglalaro sa isipan na posibleng niloko si Sir Pilapil ng nakausap na tao. Habang tahimik na nagmamasid sa panahon, lumapit si Mang Makoy. Inabutan niya ito ng kape. Nabalitaan ko nangyari sa matandang aswang. Sa gubat daw ito natagpuan ng kapwa nila lang. May kakilala kasi ako may lahi rin, pero mabuting tao siya. Naaamoy ko siya sa iyo eh. Naaamoy ko ang samyo. Hindi kaya ikaw ang pumatay sa halimaw? Napatingin si Jevan sa matanda. Hindi inasahan ang sinabi nito. Po, anong ako ang pumatay? Huwag mo nang ipagkaila bata. May tangan ka, kaya hindi nalalayong pinatulan mo ang hamon ng matanda. Mainam na rin yon dahil ilang taon na siyang naghihirap. Naghahanap lang ng pagkakataon na matapos na ang buhay. Mabuti nakatagpo mo siya. Ikaw ang naglagay sa kanya sa katahimikan. Natahimik si Jevan. Napaisip sa sinabi nito. Sa sandaling nakaharap ang aswang. Sa pagkakaintindi tama si Mang Makoy. Naghahanap ng taong tatapos ng paghihirap.
Pero bakit naman po? Walang aswang nagugustuhin ng ganun. Kilala ko si Bano. Mabuti siyang aswang. Pero nasasakal sa husga ng kapwa nilalang. Siya ang palaging pinagdidiskitahan. Minsan pa nga, pinapakalat na siya ang pumatay sa lugar. Kailanman hindi tumikim ng tao. Hanggang hayop lang yun eh. Ang pangungulit ng kapwa aswang ang nagtulak sa kanya na tapusin na ang sariling buhay. Isa siya sa pinakamalakas na nilalang. Kung may papasa ang sumpa, lalong lalakas ang makakatanggap. Ayaw niyang pagsamantala ng iba ang meron siya. Kaya naisip na magpakamatay na lamang sa kamay ng isang manunugis. Kaysa sa kapwa halimaw, nakakabahala lang dahil meron siyang naiwang apo. Paano na lang ang batang yon? Sino po bang batang tinutukoy niyo? Di si Cheska. Siya ang batang apo ni Bano. Kakarating lang niya sa lugar. At kung hindi ako nagkakamali, di ba ikaw ang guro? Napalunok si Jevan. Ngayon naintindihan kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ng tangan sa bata. Naunawaan na rin ang tagpo at pakikitungo ng matandang halimaw sa kanya. Kinabukasan sumama siya sa kapwa guro sa pagpunta sa tahanan ng bata. Dala ang nakolektang abuloy at pakikiramay. Nakasalubong nila ang lalaking nagbalita kay Sir Pilapil. Ito mismo ang nagturo kung saan ang bahay. Kaso nga lang walang nakaburol. Tanging si Cheska lamang ang naroon. Cheska, saan nakaburo lang lolo mo? Makikiramay sana kami. Eto, kaunting tulong. Hindi tinanggap ng bata. Masama itong tumitig sa lalaking nagdala sa kanila. Pinaupo sila ni Cheska sa silong. Ang bata naman ay lumapit sa lalaki. Sinundan ng tingin ni Jeban. Batay sa galaw nagtatalo ang mga ito. Pinipigilan ng bata pero nagpupumilit ang lalaki. Tsaka lang kumalma nang makitang nakatingin si Jevan. Tuluyang natahimik ng lapitan. May problema ba, Cheska? Kilala mo ba ang lalaking yan? Pamangkin po siya ni Lolo. Gusto niyang ipilit yung bagay na labag sa akin. Iyo, ang mabuti pa hayaan mo si Cheska. Bata pa siya, pero igalang mo ang pagpapasya niya. At ikaw naman hindi dahil mas matanda ka, ikaw ang masusunod. Kung may gusto kang gawin sa pagkamatay ng lolo niya, huwag mo nang ituloy dahil pamangkin ka lang. Mas matimbang si Cheska dahil apo siya. Napansin ang pagkairita ng lalaki. Halata rin na nagpipigil. Kahit sinuri lamang ng tingin, alam niya na may lahi itong aswang. Cheska, magtapat ka nga sa akin. Ayos ka lang ba rito? Wala na ang lolo mo. Delikado para sa'yo mag-isa. Pwede ka naman munang manirahan sa amin eh. Merong espasyo. Kasama ko si Sir Pilapil. Maalagaan ka namin doon. Mas pabuti pong umuwi na kayo. Mas delikado kapag naabutan kayo ng gabi. Ito na rin mismo ang nagtaboy sa iba pang guro. Bastos man kung titignan. Pero para kay Jevan, nag-aalala ang bata para sa kanila. Nagmamadali na ring umalis dahil dumadami ang kasama ng lalaki. Masama ang pagtitig. Kakaiba ang tingin. Sa kabutiang palad nakauwi naman sila ng ligtas. Pero hindi si Cheska. Sa kalagitnaan ng gabi, nabulabog ang sinusulat ni Jevan. Isang sigaw mula sa kalapit na tahanan ang pumukaw ng atensyon. Pagdungaw ng bintana, nakitang kumakaway si Cheska. Walang pagdadalawang isip na lumabas para saklolohan. Duguan ng bata. Maraming sugat sa katawan at nangihina. Dali-daling tinawag si Mang Makoy para magpatulong. Ito ang nagbigay ng paunang lunas. Nagulat dahil hindi inakalang maalam sa ganitong bagay ang matanda. Jeban, mabuti siguro kung tignan mo ang labas. Parang may nakasunod sa bata.
Tignan mo sa talayban. May nagtatago doon. Bitbitin mo ang gulok dyan sa kusina, pati na rin ang tangan mo. Itaboy ang bawat nilalang na makikita. Huwag kang magdadalawang isip na pumatay. Isipin mong kalaban ng lahat. Huwag kang magpapakita ng awa. Alam na ni Jevan kung saan tutungo ang sinabi ni Mang Makoy. Pagkakuha ng gulok, nagbitbit ng sulo at saka ginalugad ang talahiban. Panay ang paghugot ng hininga dahil maraming presensyang nagpaparamdam. Hindi nagtagal ay may sumugod. Tumilapon si Jevan. Kagad sinalubong ng taga ang aswang. Sumunod naman ang isa na masyadong agresibo. Sakal niya ito. Nahirapang kumontra dahil nabitawan ng gulok. Pumaibabaw sa kanya ang nilalang. Humigpit ng humigpit ang pagkakasakal hanggang sa umikot ang paningin ni Jevan. Kinabahan. Kaunti na lang malalagutan na ng hininga. Mabuti na lang lumabas si Sir Pilapil. Paulit-ulit na hinampas ng itak ang nilalang. Napapikit ang binata matapos bumulwak ang dugo sa kanya. Ayos ka lang ba, Jevan? Nasaktan ka ba? Tama nga sinabi ni Mang Makoy. Nagsimula na namang mga sa mga pesting to. Yung bata sa loob, kumusta? Ginagamot pa ni Mang Makoy. Maging alisto ka. Sigurado may kasamang mga yan. Teka sir, parang sanay na sanay ka sa pakikipaglaban. Magmula nang dumating ako dito, nagkaroon na ng kaunting karanasan. Mabuti na lang sinunod ko yung payo ni tatay. Nagdala ako ng ilang pangontra. Mapapakinabangan na to. Nahati ang atensyon dahil dalawang aswang ang sumugod. Kanya-kanyang laban pero malakas ang nilalang na nakaharap. Parehong nahirapan, parehong tumitilapon matapos magbanggaan naglakas. Nagpalit ng anyo ang isa. Hinanap si Cheska. Nasaan ang bata mga inutil? Kung ayaw niyong paglamayan, mabuti pang isuko niyo siya. Kadyo, kalman mo lang. Baka matakot ang mga yan. Ako na. Hoy, labas niyo si Cheska. Siya lang ang kailangan namin. Madali kaming kausap, kaya sana kayo rin. Kaya ka nasasabihang mahina, Jose, dahil hindi ka marunong manindak. Hoy mga inutil! Kuko sa inyo umalis na kayo. Pabayaan niyo ang bata. Matabi lang dila mo. Ang sarap putulin. Huwag na nating pabayin ang usapan. Ilabas niyo ang bata. Huwag niyo kong sagarin. Baka hindi ako makapagpigil. Ano ba ang kailangan niyo sa bata? Ang sumpa ng lolo niya. Nag-aaksaya kayo ng oras. Dinala ng matanda sa kanyang kamatayan ng bagay. Ang pagtugis niyo kay Cheska ay wala ng kabuluhan. Kaya pabayaan niyo siya. Ayos din ng isang to ah. Kung makapagsalita, akala mo may alam. Hoy, manahimik ka. Kung ayaw mong ikaw ang unahin namin. Kadyo, parang naamoy ko yung bata sa loob ng tahanan. Dito ka lang. Titignan ko. Subukan mong humakbang. Siguradong mamamatay ka. Nanlaki ang mga mata ni Jose. Tumagos ang gulok sa kanyang lalamunan. Hindi makapaniwala si Kadyo sa naganap. Hindi na rin nag-aksaya ng pagkakataon si Sir Pilapil. Sunod-sunod na pagwasiwas ng itak ang pinakawalan. Nang masiguradong patay na at wala nang sumugod, dali-daling bumalik sa loob ng tahanan. Sa kabutiang palad na agapan si Cheska, bumuti ang pakiramdam. Si Jevan ang kasama nito sa kwarto. Hindi iniwanan ang bata hanggang magawang makalakad. Makalipas ang ilang araw, may naghanap sa bata. Nagpakilala itong ina. Pinakiramdaman ni Jevan, ordinaryong tao lang ito. Si Cheska ang may lahi. Maraming salamat sa inyo. Pinauwi ko si Cheska dito para makasama ang lolo niya. Humiling si Lolo Bano na makita ang bata
Hindi ko naman inasahan na ganito ang magaganap. Ngayon kukuhain ko na siya. Wala na ang pamilya ko rito. Maraming salamat sa tulong niyo. Wika ni Aling Delia. Manang, lingid ba sa kaalaman nyo na may lahi ang bata? Pasensya na pero Oo. Alam ko ang tungkol sa anak ko. Namana niya sa tatay niya. Anak ni Lolo Bano. ganun po ba? Akala ko kasi hindi nyo alam eh. Sige po, mag-iingat kayo sa biyahe. Cheska, mag-ingat ka. Patuloy ka maging mabuti. Hinatid nila Sir Pelapil sa terminal. Tsaka lang iniwanan nang umalis na ang bus. Sa kabila ng lahat, tinuring na aral at pagsubok ang nangyari. May natutunan lalo na ang parteng nakasalamuha si Lolo Bano. Ang matandang aswang na nakainkwentro. Tinuruan siya kung paanong gamitin ng wasto ang tangan. Ngayon hindi na lamang ito pang proteksyon, kung hindi ginagamit na ring sandata na panlaban sa mga aswang.